أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, ang pagpapatuloy natin ng pagpapaliwanag o tafsir ng Quran. Surah Al-Baqarah, tayo ay nasa ayah number 108. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Aman yatabaddalil kufra bil iman faqad dalla sawa'as sabil. So sinabi rito na Allah Subhanahu wa Ta'ala na ito ay, sabi nga ng mga ulama, bali tatlo, na ito raw ay address sa mga Yahud, sa mga Musrikin, ganoon din sa mga Muslim. So maraming akwal ang mga mupassiron tungkol dito sa mga bagay na ito. Ang dito, am turiduna, ang dito ay, sabi ng mga ulama, bal, o ito ay, ang hamsa dito ay istifham. Na ninanais nyo ba na tanungin ang inyong rasul, katulad kama su'ila Musa min qabl, katulad ng ginagawa ng mga Yahud ng mga Banu Israel kay Prophet Musa alayhi salam. So dito, ito ay tinuturuan tayo ng asal o pag-uugali kung paano ang nung panahon ng mga sahaba ridwanullahu alaihim, kung paano ang pagtanong sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngayon naman sa ating panahon na wala na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung paano natin pakitunguan ang kanyang iniwan sa ating risala, mensahe o ang Quran at saka ang Sunnah. Sabi rito, ninanais nyo ba na tanungin ang inyong rasulakum? At dito ang idapa rito ay hindi katulad ng kalimitang ginagamit sa Quran na rasulihi. Dito, ang inyong rasul, ang inyong sugo. Ang inyong rasul. Na ang tinutukoy dito mga katanungan na mga walang saysay o yung minsan katulad ng pamaraan ng pagtatanong ng mga Yahud sa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Katulad halimbawa, nung tanongin nila si Prophet Musa alaihi salam, sabi nila, lan nu'minu lak hatta narallahu jahra. Hindi kami maniniwala sa iyo hanggat hindi namin makita ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ng personal o nakita talaga namin sa aming mga mata. At ganoon din yung mga katanungan ng mga Yahud tungkol doon sa kung paano ang pagkakatay ng baka. Tinanong nila anong klaseng baka hanggang sa nauwi pa sila sa kulay ng baka, hanggang nauwi pa na talagang wala nang maging yung kulay, wala siya man lamang batik o kahalong kulay. Sa kalang pagtatanong, sila ay talagang nahirapan lalo. Kaya ito ay tahdir o babala, warning sa ating mga Muslim na wag nating tahakin ang landas katulad ng mga Yahud o ng mga naunang mga tao. At yan ay nabanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa panahon ng Hajj. O sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas, inna Allaha kataba alaykum hajj, pahudju, sabi niya rito sa hadith. Ginawang obligado sa inyo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang hajj, mag-hajj kayo. Pagkatapos may nagtanong na isang lalaki, kullu am ya Rasulallah, sabi niya, ito ba ay taon-taon? So hindi siya sinagot ng propeta at inulit ng lalaki ng 3 beses. Pagkatapos sumagot ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, law qultu na'am, sabi niya, at kapag sinabi ko na oo, sabi niya, ito ay magiging mahirap para sa inyo at mahihirapan kayo. Kapag ito ginawang obligado sa inyo, mahirapan kayo. Sabi niya na huwag kayong magtanong. Sabi niya, daruni mataraktukum. Kapag hindi ko nabanggit sa inyo, pabayaan niyo ako, huwag niyo akong tanungin kung anong iniyo. Pa inna mahalakal ladina min qablikum bikatrati masailikum aktilapihim ala anbiyaihim. Sabi niya, dahil ang mga naging kapahamakan o paglipol o pagwasak to sa mga tao nang nauna sa inyo, o pag-alis nila sa kanilang religion, sa sobrang katanungan nila sa kanilang propeta na wala namang saysay na katanungan at nagiging sanhi parang
kilap o contradiction nila sa kanilang propeta. Katulad na nangyari kay Prophet Musa na napakaraming kwento sa Surah Al-Baqarah pa lamang, hindi nadaanan nating sura. Napakaraming pangyayari na nasabi na ij'al lana aliha kama lahum aliha. Kung ano mga hinihiling nila sa prophet nila na hindi na mga imposibleng katanungan. Ang ano dito yung katanungan na walang saysay, walang maidudulot na kabutihan, walang silbi at nakakainis o pang-iinsulto na katanungan. O kaya naman walang benepisyo. Halimbawa sabihin natin mga katanungan yung iba, halimbawa anong klaseng tungkod yung baston o tungkod ni Prophet Musa alayhis salam? Anong klaseng kahoy? So, kahit malaman natin kung anong klaseng uri ng kahoy, kung yan ay nara o yakal o anumang kahoy, walang paida sa ating knowledge. Walang maidudulot sa ating paida. So, ganyan, yan ang mga katanungan. Halimbawa sa people of cave, na anong klaseng aso raw yung aso na kasama ng mga kabataan doon sa kuweba. So, ang lahat ng yan, mga ganyang uri ng katanungan, minsan pa nga, may mga nagtatanong sa mga ulama, minsan walang saysay na katanungan. Kaya dito, tinuturuan tayo ng manner na asal ng pagtatanong sa ating mga ulama ngayon, sa ating panahon. Halimbawa, unang-una, kailangan natin igalang ang ating mga people of knowledge, ating mga ulama. Pagkatapos, pwedeng magtanong. Katanungan na talagang kailangan natin sa ating din, sa ating akida, sa ating ibada, kung paano talaga. Lalo-lalo na kapag talagang hindi natin ito naunawaan, pwede tayong magtanong, walang problema. Pas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Pero yung pang-insulto lamang, katulad ng ginagawa ng iba, halimbawa, katulad ng ginawa kay Imam Malik, rahimahullah na, tinanong siya yung kaypiya ng istawa. So, ito ay pang-insulto at nagalit sa kanya si Imam Malik, rahimahullah. Pagtatanong tungkol sa mga ganyang bagay, bakit kailangan Allah subhanahu wa ta'ala ang ars? Bakit kailangan Allah subhanahu wa ta'ala ang kursi? Hindi niya kailangan lahat ng yan. Kaya lang, yan ay kanyang kagustuhan. Hindi natin dapat i-question. May aya sa Quran na hindi niyo pwede i-question ang Allah subhanahu wa ta'ala, pero kayo ang tatanungin. Kayo ang tatanungin siya, hindi niyo pwedeng tanungin. Ganon din yung halimbawa, nag-aaral tayo sa classroom o sa classroom ng duros ng ating din. Kailangan igalang natin ang ating mga guro, ang ating mga ulama, lalong-lalo na. Kapag tayo magtatanong, talagang magtatanong tayo na kailangan natin sa ating din. Hindi yung may iba nagtatanong para lamang makipag-compete, paligsahan, o kaya ay para ipakita sa tao na siya ay marunong na tao. So hindi yan ang manner ng talibul ilm. Ang isang muklis o may niyatus salihah, magandang intention, ay hindi. Siya ay nagtatanong kung ano lamang ang mahalaga para sa kanya. Katulad na nabanggit sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So kaya sabi rito na Allah subhanahu wa ta'ala, am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Natatanungin ninyo ang inyong sugo, ang inyong propeta, katulad ng ginawa ng mga naunang tao sa kanilang propeta na si Prophet Musa. So nung panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maraming katanungan na dumating sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga Yahud, sa mga Musyrikin, sa mga Ahlul Kitab. Halimbawa, yung mga Yahud, tinanong nila sabi nila magpadala daw na aklat sa kanila. O kaya sabi nila magpabiyak ka ng lupa at magpalabas ka diyan ng ilog, maniniwala kami sa iyo, susunod kami sa iyo, tatanggapin namin ang iyong mensahe. Ang mga Musyrikin naman, mas matindi, sabi nila, sabihin mo sa Allah na padalahin ka ng aklat, ng kitab, hindi yung Quran, iba aklat, at ipasulat mo sa aklat na yan, nakasulat yan na, Muhammad, sabihin mo sa mga tao na yan, sumunod sa akin, at ilagay ang aming pangalan. Ilagay pa ang aming pangalan, ito ay address talaga sa akin, tatanggapin ko ang Islam, sabi ng mga Musyrikin sa Makkah. So yan ang mga katanungan ng mga tao ng panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya sabi ng propeta, ng Allah subhanahu wa ta'ala sa propeta, pagbibigay sa kanya ng ng kanyang damdamin, sabi dito, yas'aluna ahlal kitab, sabi sa ayat. An tunazzila alaihim kitaban minas sama, na tinatanong ka ng mga people of the book na magpadala sa kanila ng aklat magmula sa kalangitan. Pakad sa'alu Musa akbar min dalik. Sabi nila ng Allah subhanahu wa ta'ala, na si Prophet Musa alayhi salam ay tinanong pa na higit diyan, akbar min dalik. Pakalo,
arinallahu jahra. Ipakita mo sa amin ang Allah ng personal o ng tahasan. So ito ang mga tanong ng mga Banu Israel sa mga propeta. Ito din ay tinatanong sa propeta. Kaya na ang mga sahaba, ridwanallahu alaihim, nabanggit nga ni Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu dahil sa kanilang paggalang at pagmamahal sa kanilang propeta. Nabanggit sa Quran na nabanggit 12 katanungan lamang ang tinanong ng mga sahaba na puro benepisyo pa. Yas'alunaka anil yatama, yas'alunaka anil mahid, yas'alunaka anil qamar. May mga nabanggit dito ng mga mufassir 12 tanong ng mga sahaba na na-record sa Quran na may paggalang pa na pagtatalagang pangailangan sa kanilang katanungan. Kaya tayong mga Muslim, ito ay dapat malaman natin ang ating pag-ugali o asal sa pag-attend ng lesson. Halimbawa pag umuupo kami sa aming mga syekh sa durus, kami doon, umuupo kami hindi kami nagtatanong hanggat hindi siya tumitigil sa pagle-lecture. At pagkatapos bababa siya sa kanyang upuan at tatanungin kami isa-isa kung ano ang mga bagay na hindi namin naintindihan. At ito pinaliliwanag niya sa amin ng mabuti sa kanyang paliwanag sa aklat o sa hadith o sa anuman sa aya ng Quran. So at kami ay buong galang na nakikinig sa kanya, hindi nakikipagpaligsahan sa aming guro. Ito ang natin, lalong-lalo na kapag ang tinutukoy natin ay Quran at ang sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dapat talagang ingatan nating mabuti, iwasan natin ang mga pagtatanong ng mga bagay na walang saysay o walang maidudulot sa ating aral. Pagkatapos sabi rito ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ دَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. At kung sino man ang palitan niya o ipagpalit niya o ipagbili niya, ang ibig sabihin itabaddal, ipagpalit niya ang kanyang iman sa maliit na halaga o ang kanyang iman sa kupor. Katulad ng ginawa ng marami mga Yahud sa Madina at yung ibang mga musyrikin na tumakas sa Maka na hindi talaga na tinanggap ang Islam, na pinagpalit pa nila ang kupor dahil sa kanilang sobrang katanungan, ayaw nilang magtanong ng bagay na magdudulot sa kanila ng kabutihan o magbibigay sa kanila ng kaalaman o benepisyo. Sabi rito, pinagpalit nila ang iman, pakadalla sawa as-sabil. So sila ay lilihis sa landas, aalis sila sa landas ng Sirat al-Mustaqim at pupunta sila sa dalal. Dahil iniwan nila ang iman, pinuntahan nila kupor. Kaya sabi rito, sawa as-sabil. Ang ibig sabihin dito ng sawa as-sabil ay, ang sawa dito ay wasat. Ang akida o ang din ng Islam wasatiya, hindi ito extreme na kanan o kaliwa o mataas o mababa na tinatawag nating sobrang pagmamalabis. Kailangan, kung ano ang halal, halal. Kung ano ang haram, haram. Doon lang tayo sa gitna. Huwag tayong, minsan, may hadith nga, Rasul sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, ang pinaka-worst na mga nagiging dahilan ng mga Muslim sa sobrang katanungan nila ng haram, at kaya ito minsan nagiging hindi haram, nagiging haram. Sobrang pagtatanong nila sa isang bagay na hindi naman ito haram, nagiging tuloy itong haram. Minsan may mga ulama na nagkakamali ng pagsagot sa kanila. So kaya ito ang sa atin, babala o tahdir sa atin Allah subhanahu wa ta'ala, na huwag tayong tumahak sa landas ng mga Yahud at ng mga Ahlul Kitab o ng mga Muslim na mga munapikon o mga Muslim na naghahanap ng fitna sa ating din. Meron din mga Muslim na, minsan sa mga grupo na mga, halimbawa sa Facebook, sa WhatsApp, sa Twitter, meron silang mga group. Minsan may kasama kayo diyang tao ang hanap fitna. Hanap fitna, walang ginawa. Kung meron diyang isang, halimbawa, kasama na sa group, guro o ustad o syekh na kasama nila, walang ginawa kundi magtanong. At bibigyan pa minsan ng mga aya at hadith na hindi naman angkop sa kanilang katanungan o kasagutan na dapat ibigay na aya. So yan ang mga danger na mga tao na nagtatanong na hindi naghahanap ng katotohanan, ang hanap ay fitna. So ang Muslim hanggat maaari, dapat talaga hanggat maaari tayo ay nagkakasama o nagkakaisa, ijtima. Ijtima tayo. Kahit anong mangyari. Kaya nga minsan, halimbawa, sabi natin, yung mga, sa issue ngayon ng pagpunta sa masjid ng mga kalalakihan,
na sabi nila, merong sabi na pwede nang pumunta, yung sabi naman ng iba, hindi. So ang sinabi sa atin ng mga ulama, mayroong patwa na wag niyong i-harm sa sarili, huwag kayong mag-harm. Kung ano ang pakiramdam talaga ninyo, huwag kayong pumunta. Kung ano ang inyong nangangamba pa kayo, huwag kayong pumunta sa masjid. Kung ano ang sinabi sa atin ng mga ulama, makiisa tayo, huwag tayo makikikontra. Ganon din, halimbawa, sabihin natin, pagdating ng pagpasok ng Ramadan, ruya ng hilal. May mga talibul ilm na, o kaya minsan nakapag-aral ng konti, nakapagbasa ng konti ng mga hadith, ng mga ayat ng Quran, na merong patwa ang mga people of knowledge, pinokontra lang. Kinukuha pa nila yung ibang, minsan sa malayong lugar. So sa Islam, kung saan ka naroroon, hanggat maaari talaga makijamaa ka, huwag kang maggagawa ng fitna. Kahit na minsan, merong, halimbawa, ikaw talaga nag-iisa ka, nakita mo ang hilal ng Ramadan, pero nag-iisa ka lang. Kapag ito ay karamihan, sabi nila, hindi namin nakita. At nagbigay ng hukom ang mga people of knowledge, mas maganda manahimik tayo. Huwag tayong magiging fitna para magkawatak-watak ang mga Muslim. Ang ano sa atin, ijtima, sabi nga ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hadith sa Tirmidhi, sabi niya, sumu kama yasumun nas, wa abtaru kama abtaran nas. So tinutukoy dito, mag-ijtima tayo, magkaisa tayo. Mag-sum kayo kapag nagsusum o nag-aayuno ang mga jamaa, ang tao. At mag-iftar kayo kapag nag-iiftar ang mga jamaa. Merong isang pangyayari na nabanggit sa atin ng isang brother na talaga nakita niya talagang hilal. Nakita niya talagang hilal. Karamihan at may patwa na wala nakakita ng hilal kasi makulimlim. So nagtanong, ang brother sabi ko, brother, manahimik ka lang. Kung talaga sigurado ka, magpasti ka mag-isa, pero huwag kang magbibigay ng fitna sa mga tao. Huwag kang magbibigay ng fitna sa mga tao. Sabihin mo, mali kayo lahat, ganon. Yan ay hindi makabubuti sa ating jamaa. Minsan may mga bagay na dapat wag tayo magsalita para wag tayo makasira ng sa jamaa. Katulad na nangyari sa Saudi Arabia noon, nung malaman na sila ay nagkamali, na hindi nakita ang hilal, sinabi ng mufti o ng qadi na bayaran natin yung isang araw na napatunayan nila na sila pala ay nagkamali. So binayaran. Sumunod lahat dito ang mga tao. Binayaran yung pagkukulang dahil hindi nga nakita ang hilal. So yan ang ating posisyon bilang isang Muslim na maging maingat tayo sa ating desisyon, pagtatanong at pagsagot, maging pagsagot. Isang pagsagot natin, mag-iingat tayo. Na kung ano talaga ang katotohanan at may matibay tayo, walang problema. Pero hanggat maaari, makiisa tayo sa jamaa. Kung meron naman talaga silang dalil o proof o evidence, wag tayong kokontra. Ano ba, yung mga galaw ng mga daliri, pagpunta sa sujud, kung ano. Yan ay mga masala ng tinatawag natin pikhiya na tinatawag natin, hindi naman ito nakakasira ng ating akida. Ito ay bawat ulama may kanya-kanyang dalil. O kung alam natin na may dalil, walang problema na. Sabihin natin, mali ito, hindi. Kung ano ang sundin natin kung ano ang alam natin na talaga sa ating damdamin ay ito ang tama. Hindi tayo dapat makipagtalo o pagtalo ng isang bagay na maliit na bagay lamang. Halimbawa, yung pagdalgalaw ng daliri, pagpunta sa sujud, kung ano mauna, tuhod ba o kamay. Ito ay isang issue na hindi dapat pagtalunan dahil may mga dalil lahat ang mga ulama. Minsan nga, yan ay hikmah ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin na binigay sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ginagawa niya ang bawat posisyon na yan para mercy sa atin o rahmah. Mercy sa atin na minsan itong ginagawa niya, yun ang ginagawa niya, maaaring ito ay mercy para sa atin. Inshallah, hanggang dito na lamang. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.